Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang paglalaro nga ba ng apoy ang pwedeng magpabalik ng init sa isang relasyon? O magiging sanhi lamang ito ng tuluyang pagkasira ng tiwala at relasyon ng dalawang taong nagmamahalan? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang tanghali, pati na rin po ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papa Dudut, matagal nyo na po akong listener at sa tinagal-tagal ko nang nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories, ni minsan ay hindi ko naisip na darating ako sa point na ako naman ang magpapadala ng sulat para magbahagi ng kwento. Papa Dudu, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kim, 28 years old, tiga Las Piñas at nagtatrabaho bilang loan officer sa isang kumpanya na nagbibigay ng business loan sa maliliit na negosyante dito lang din po sa amin. Papadudod college pa lamang ay boyfriend ko na si Aldrin. Nagkakilala kami sa isang outreach program noon na ginanap sa aming university. At mabilis na nagkapalagayan ng aming loob hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. Mabait na boyfriend si Aldrin, gwapo, malambing at sa aming dalawa, siya po ang mas matanda kong mag-isip at gumawa ng mga desisyon. Kaya rin siguro hindi kami madalas na nag-aaway sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa. Dahil kahit na madalas akong tupakin ay hindi niya yon sinasabayan. Pero hindi rin niya ako binibaby. Inahayaan niya lamang na lumipas ang init ng ulo ko hanggang sa muli ko siyang kausapin ng maayos. Sa totoo lang ay medyo baligtad din kaming dalawa pagdating sa ugali namin, Papa Dudut. Kung mahilig akong gumimik ay hindi naman ganon si Aldrin. Mas matipid din siya sa akin pagdating sa pera. At kahit sa romansa ay pakiramdam ko ay tinitipid niya rin ako. Lalo na nang umabot na nga sa halos 10 taon ang relasyon naming dalawa. Ganon yata talaga, Papa Dudut. Ngayon ko na re-realize na totoo ang naririnig ko na habang tumatagal ang isang relasyon ay tumatabang din ang lasa nito. Ay, ang boring naman talaga dito. Uy, Kim! Ano binubulong-bulong mo dyan? At may pabuntong hininga ka pa talagang malalim, ha? Wala lang. Parang ang boring lang kasi dito sa family gathering ni na Aldrin. Mabuti na lang talaga sinama kita dito. Kung hindi, baka nakatulog na ako dito sa kinauupuan ko. Mabuti na lang talaga kasi ang dami palang pagkain dito. Ikaw talaga, Wena. Basta pagkain ang pinag-uusapan, game na game ka. Ganon talaga. Grasya to eh, tatanggihan ko pa ba? Wena, may tanong ako. Di ba matagal na rin kayo ng boyfriend mo? Medyo. Magsi-celebrate na kami ng 7th anniversary namin next month. Ang tagal niyo na rin talaga, no? Nakakatuwa naman. Pero matanong ko lang ha, ni minsan ba hindi ka nakaramdam ng pagkasawa sa relasyon ninyong dalawa? Hindi. Minsan nga kahit halos araw-araw na kami nagkikita, namimiss ko pa rin siya eh. Kaya nga gusto ko lagi niya akong tinatawagan eh kasi marinig ko lang ang boses ng boyfriend ko buo na ang araw ko. Teka, bakit mo natanong yan? Huwag mo sabihin nagsasawa ka na sa relasyon niyo ni Aldrin. Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Siguro medyo nga pero sigurado naman ako na mahal ko pa rin si Aldrin. Eh ano palang issue mo sa relasyon yung dalawa? Para kasing paulit-ulit na lang yung ginagawa namin eh. Yung pagsundo niya sa akin, paghatid niya sa akin, pagdi-dinner date namin.
Ay nako, kulang na nga lang pati yung pagsisex namin bigyan niya ng schedule. Seryoso ka ba dyan? Ang masabing hindi ka madalas pagbigyan ni Aldrin. Di naman sa ganun, kaya lang paulit-ulit na nga lang ang ginagawa namin. Kahit nga yung posisyon na ginagawa namin sa kama, ay nako, kabisado ko na. Alam mo yun, yung nakakasawa na kasi palaging sa hotel o sa kwarto lang namin ginagawa ni Aldrin yung bagay na yun. Saan mo pala gustong gawin yon? Sa mall? Sa park? Sa lugar na maraming tao? Baliw! Siyempre hindi sa mga ganong klaseng lugar, ano ka ba? Pero pwede naman kasi sa kotse niya, sa loob ng sinehan, o kaya dun sa lugar na, alam mo yun, yung may thrill. Ay naku Kim, ang babaw ng problema mo. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang sa boyfriend mo yung issue mo kaysa mag-isip ka pa ng kung ano-ano dyan. Dahil baka mamaya lumaki lang yung issue na yan nang hindi niya man lang nalalaman na may problema ka na pala sa kanya. Ay, sandali nga at kukuha muna ako ng leche flan at parang gusto ko ng matamis. Naaalatan ako sa kwento mo eh. Papa Dudut, alam ko na medyo mababaw pero hindi ko talaga maiwasan na gawing issue. Pati na ang ginagawa namin ni Aldrin pagdating sa kama. Aaminin ko na sobrang boring niya talaga sa kama. Ni hindi na nga po ako nakakahirit ng isa pa pagkatapos namin gawin ang bagay na yon. Sasabihin niya pa na ayos na raw ang isang beses sa 2 linggo o minsan ay umaabot pa ng 1 buwan. Mabuti sana kung nasusulit namin ang 1 beses na yon pero hindi talaga. Dahil mabilis pong mapagod si Aldrin pagdating sa romansahan. In short ay wala po siyang ka-effort, walang kwenta. Papadudot, minsan naman ay kinausap ko na si Aldrin tungkol sa bagay na yon. Pero kagaya ng inaasahan ko, sinabi niya lang na masyadong mababaw ang usaping sex pagdating sa relasyon. Minsan din ay sinubukan kong romansahin siya habang nanonood kami ng sine. Pero sinaway niya lang ang ginagawa ko at sinabing baka may ibang makakita sa amin at magskandalo pa kami. Papadudot, hindi naman talaga ako yung tipo ng babae na mahilig makipagtalik. Siguro ay alam ko lang na may kulang sa relasyon namin ni Aldrin. At yun ang thrill na pwedeng magpa-excite sa aming dalawa sa bawat oras na magkasama kami. Oh, mahal. Nasaan na si Wena? Umuwi na siya kasi baka raw matraffic siya. Ah, ganun ba? Sayang naman. Hindi ko man lang siya naipagbalot ng ibang pagkain na handa namin. Ay, mahal. Pasensya na kung sobrang busy ko dito sa family gathering namin ha. Ako lang kasi halos ang tumutulong kina mami. Wala yun, huwag mo isipin yun, mahal. Teka, nasan pala yung kapatid mo? Ay, hindi ko nga alam eh. Kanina lang nandyan yun, nakikipag-inuman sa mga pinsan ko tapos bigla na lang nawala. Aldrin anak, pakitulungan mo naman ako dito sa kusina na magpalit ng tangke ng LPG. Naubusan kasi ko habang nagluluto. Ay, sige po mami. Mahal, punta muna ako sa kusina sandali ha. Hiramin ko lang saglit tong si Aldrin, Kim ha. Ibabalik ko din kagad. Sige lang po tita, hindi naman po ako naiinip dito sa pwesto ko. Ay nako, anong oras pa kaya ako ihahatid ni Aldrin pa uwi? Nakakainip na talaga. Family gathering to ah. Pero bakit parang pang Semana Santa yung mukha mo? Ikaw pala yan, Russell. Ay, ang totoo, kanina pa kasi ako naiinip dito sa inyo. Gustong-gusto ko nang umuwi, pero ang tagal naman akong ihatid ng kuya mo. Teka, saan ka ba galing? Sabi ni Aldrin, kanina ka pa raw niya hinahanap ah. Sa kapitbahay lang. Nakipag-inuman muna ako doon kasi ayaw na akong bigyan ng alak ni na mami eh. Paano ka naman nila pagbibigyan pa na uminom? Konti na lang, tutumba ka na dyan sa kinauupuan mo. Wala siya. Di pa ako lasing no. Kahit kumuha ka pa ng isang case ng beer, mauuna ka pang malasing sa akin. As if namang mapapataob mo ko sa inuman.
Baka nga nakakaapat na bote ka pa lang, nakasampu na ako, no? Ang yabang mo rin magsalita pagdating sa inuman ha. Pero ayos ka rin pala kausap no? Bakit mo naman nasabi yan? Ano bang tingin mo sa akin? Artista na mahirap lapitan at kausapin? Artistahin na masarap kausap. Swerte talaga ni Kuya Aldrin sa'yo. Pero dapat, hindi kanya hinayaan na mag-isa dito eh. Alam mo, kung ako boyfriend mo, wala tayo dito ngayon. Nandun tayo sa madilim na lugar at nagpapapawis. Mahal, sorry natagalan ako. Oh, nandito ka lang pala, Russell. Kanina ka pa namin hinahanap ni Mami ah. Saan ka na naman ba nagpunta? Oh, relax lang Kuya Aldrin. Ako na nga to nagmamagandang loob na i-entertain ang girlfriend mo eh. Nasaan ba si Mami? Tutulungan ko siya sa ginagawa niya. Alam mo, mas makakatulong ka siguro kung aakyat ka na lang sa kwarto mo. Kasi baka magkalat ka pa sa kusina. Init naman kaagad ng ulo nitong kuya ko. Papasok na nga lang ako sa loob na makatulog ng maaga. Uy Kim, yung deal natin ha, gawin natin next time. Sige ba? Anong deal yung sinasabi ni Russell, mahal? Hindi ko rin alam eh. Sinakyan ko na lang kasi mukhang lasing na siya. Mahal, hatid mo na ako sa amin oh. Medyo gumagabi na rin kasi eh. Baka mahirapan ka pang makabalik dito sa inyo. Ay, sige mahal. Sandali lang ha. Kukunin ko lang yung susi ng sasakyan. Papadudot, alam ko na dapat ay medyo mabastusan ako sa paraan ng pakikipag-usap ng nakababatang kapatid ni Aldrin sa akin na si Russell. Pero hindi ko alam kung bakit parang naakit pa ako at na-excite sa mga salitang binitawan niya. Matagal na kaming magkakilala ni Russell pero hindi kami gaanong nag-uusap. Dalawa lang silang magkapatid ni Aldrin at sobrang magkaibang ugali nilang dalawa. Kung si Aldrin ay nakapagtapos ng college kagaya ko at may maayos na trabaho, si Russell naman ay nakailang palit ng kurso hanggang sa tuluyan na nga siyang huminto sa pag-aaral. Wala din siyang trabaho at madalas ay nasa bahay lang o kaya ay barkada. 2 taon lang din ang tanda sa kanya ni Aldrin kaya hindi masyadong nagkakalayo ang itsura nila sa isa't isa. Mas maayos lang manamit ang boyfriend ko dahil mahilig siya sa mga polo shirt at puting damit. Hindi kagaya ni Russell na panay fitted na sando o t-shirt na may punit ang suot niya. Pero papadudot ng gabing yon ay parang ang lakas-lakas ng dating sa akin ni Russell. Lalo na nang maamoy ko ang magkahalong pabango at amoy alak mula sa katawan niya. Para rin akong nalalasing sa amoy ng sigarilyong nanggagaling sa bibig niya. Medyo naiilang ako pero mas nangibabaw ang kilig. Papadudot, alam kong mali pero aaminin ko na na-excite pa ako sa sinabi niyang deal na kailangan kong tuparin sa kanya. Ang one-on-one na pag-iinuman naming dalawa. Papadudot, minsan ay muli kong sinubukan na kausapin si Aldrin tungkol sa isyo ng relasyon naming dalawa. Na baka naman pwede kaming gumawa ng mga bagay para maging exciting ang relasyon namin. Kagaya na nga lang ng pagmi-make out ng pasimple sa mga public place. Pagbabar kasama ang mga kaibigan namin at kung ano-ano pa. Para lamang mabago ang mga routine naming dalawa. Pero kagaya pa rin ng inaasahan ko. Sinabihan niya lamang ako na hindi na raw kami mga bata para mag-isip o gumawa ng mga ganong bagay, papadudot. Hindi kasi talaga mahilig gumimik si Aldrin. Pero dati ay napipilit ko pa siyang sumama sa akin sa bar. Ngayon talaga ay hindi na siya sumasama pa dahil hindi na raw talaga niya na e-enjoy ang mga ganong klaseng lugar o gawain. Papadudot, ang paggawa ng mga exciting na bagay ay hindi naman pumipili ng edad. Naniniwala ako na hindi pwedeng hayaan na lang natin na manabang ang 2 taong magkarelasyon. Kapag nawawala na ng spark o tamis ang isang relasyon ay kailangan na silang gumawa ng paraan upang mapanatili yon o maibalik ang dating sigla ng 2 nagmamahalan.
Pero para kasi kay Aldrin hanggat magkasama kaming dalawa ay ayos na raw yon sa kanya. Hanggat nararamdaman namin na mahal namin ang isa't isa ay dapat na wala kaming maging problemang dalawa. Kaya lang papadudot minsan kasi hindi sapat na puro pagmamahalang. Dapat ibalik pa rin ang dating tamis at excitement na minsan naming naramdaman noong bago pa lamang kami na magkarelasyon ni Aldrin. Papadudot nang umalis si Aldrin para umattend ang out of town seminar nila sa trabaho ay para akong nakawala bigla sa hawla. Ilang araw din kasi siyang mawawala sa tabi ko kaya ang ibig sabihin ay ilang araw din akong magiging malaya. Malaya na gawin ang lahat ng gusto na ayaw naman ni Aldrin. Mahal, nandiyan ka pa rin ba sa bar? Oo, mahal. Pero pauwi na rin kami ni Wena pagdating ng boyfriend niya. Sasabay na rin ako sa kanila para hindi na ako mahirapan sa biyahe. Mabuti naman kung ganun. Medyo late na rin kasi kaya akala ko pauwi ka na sa bahay niyo. Eh wala rin naman kaming pasok bukas sa trabaho, mahal. Kaya okay lang kahit abutin pa ako ng madaling araw dito sa bar. Tsaka, ngayon na nga lang ulit ako nakapag-bar kaya susulitin ko na. Kahit na, mahal. Hindi pa rin maganda sa babae yung inaabot na madaling araw sa labas ng bahay. Lalo na sa ganyang klase ng lugar. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mapagsamantala at… Mahal, nandito na yung boyfriend ni Wena. Bababa ko na tong tawag, ha? Oo, sige. Mag-iingat ka dyan, ha? I-text mo na lang ako mamaya kapag nakauwi ka na. I love you. I love you too. Bye! Hay nako, nasa malayo na nga tong si Aldrin, sermonan pa ako. Ba yan? Kim? Ikaw nga! Sabi na hindi ako nagkamali. Kaya nilapitan ka agad kita. Oh, Russell, ikaw pala yan. Sinong kasama mo dito? Ay, yung mga barkada ko pero kakaalis lang din nila eh. Ikaw, sino kasama mo? Yung mga kaopisina ko pero paalis na rin kami. Hinihintay lang namin yung boyfriend ng isang kasama ko para makasabay na ako sa kanila. Uuwi ka na kaagad? Maaga pa. Yan din nga ang gusto kong sabihin sa Kuya Aldrin mo kanina nang kausap ko siya sa cellphone. Kaya lang ayoko na makipagtalo kaya uuwi na lang ako ng maaga. Eh wala naman siya dito. Saka hindi na rin naman niya malalaman kahit abutin ka pa ng sikat ng araw dito. Tara! Inom tayo dun sa may table. Sagot ko lahat. Hindi na. Next time na lang siguro. Akala ko ba patataubin mo ko pagdating sa inuman? Hanggang salita ka lang pala eh. Tara na doon. Kung bahala sa'yo at sa lahat ng inumin mo. Saka, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay kuya. Alam ko naman na minsan ka lang makawala sa kanya eh. Ano ibig mong sabihin? Alam mo Kim, kilala ko na yung mga tipo ng babae na kagaya mo. Makapaghanap ng thrill sa lahat ng oras. At aminin mo man o hindi, alam mo na walang kahit na anong thrill sa katawan ni Kuya Aldrin. Kaya sumama ka na sa akin. Kasi sisiguraduhin ko na makikita mo ang thrill na hinahanap mo. Nandito ka lang pala, Kim. Kanina pa kita hinahanap. Nasa labas na ng bar yung boyfriend ko. Tara, uwi na tayo. Mauna ka nang umuwi, Wena. Ha? Bakit? Teka, ikaw yung kapatid ni Aldrin, di ba? Oo, ako nga. Ang totoo, tinawagan ako ng kuya ko para sunduin tong si Kim. Talaga? Totoo bang sinasabi nito, Kim? Oo. Katatawag lang ni Aldrin sa akin at sinabi nga niya na pinapunta niya si Russell dito sa bar para sunduin ako. Kaya mauna na kayo umuwi ng boyfriend mo, Wena. Sige na. Bye! Okay, sige. Basta mag-ingat ka, ha? Text mo ako mamaya. Bye! So, ano ba yan, Kim? Mukhang matutuloy na ang deal natin ngayong gabi. Basta ba patataubin mo ko sa inuman eh. Game! Papadudot, hindi ko alam kung bakit bigla kong sinakyan ang pagsisinungaling ni Russell sa kaibigan ko na si Wena. Pero ang mas hindi ko maintindihan ay ang kakaibang excitement na naramdaman ko habang kausap ko si Russell.
Papadudod sumama na nga ako kay Russell sa lamesa kung saan ay umorder siya ng isang bote ng alak. At bago pa namin simulang inumin ang mga alak na yon ay tinext ko na ang boyfriend kong si Aldrin para sabihin na nakauwi na ako ng bahay. Sinabi ko rin sa kanya na matutulog na ako at bukas na lang siya tumawag dahil baka hindi ko na siya masagot pa. Papadudot, masarap namang kakwentuhan at kainuman si Russell. Marami kaming iba't ibang topic na napag-usapan kagaya na lang ng pagiging seryosong kuya sa kanya ni Aldrin na minsan daw ay feeling tatay na sa bahay nila. Ang pagiging pasaway niya kahit ang totoo ay ginagawa niya lang naman daw ang gusto niya sa buhay at kung ano-ano pa na tungkol sa kanilang magkapatid. Bukod sa topic na yon ay napupunta rin sa sex life ang usapan naming dalawa. At dahil medyo tinatamaan na nga ako ng spirito ng alak ay nagagawa ko ng sakyan ang topic na yon kahit alam ko na medyo nagiging sensitibo na talaga. Saan nga banda yung bahay mo, Kim? Sabi nang ayoko pang umuwi. Sabi mo order pa tayo ng ilang bote. Bakit dinala mo na ako dito sa kotse mo? Kasi lasing na lasing ka na. Wala lang lasing dito. Kung gusto mo, lumipat pa tayo ng ibang bar. Tara! Ako naman ang taya! Alam mo, ang lakas-lakas mong maghamon ng inuman pero ang bilis mo namang palang malasing. Kulit mo din, no? Wala ngang lasing dito. Kaya mag-drive ka na at maghanap tayo ng ibang bar. Hindi na tayo pupunta sa ibang bar dahil madaling araw na. Baka mamaya bigla pa tumawag si Kuya Aldrin sa'yo. Malaman niya na lasing ka tapos magkasama pa tayo. Pareho tayong malalagot sa kanya. Kaya ibigay mo na sa akin yung address mo at ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Wala ka pala eh. Takot ka rin pala sa kuya mo eh. Lakas-lakas mo pang mang-asar kanina. Hindi ako takot kay Kuya Aldrin, no? Ikaw lang inaalala ko. Di nga. Bakit takot kang malaman niya na magkasama tayo? Wala namang masama dun kasi kapatid ka niya, di ba? Takot ka lang talaga sa kuya mo. Woo! Hindi nga ako takot sa kanya. Kung alam mo lang, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo dito sa loob ng kotse ko. Ano yun? Bakit mo bulong-bulong ka na dyan? Alam mo, wala tayong mararating kapag nakaupo ka lang dyan. Ay, sige na nga. Mukhang mahina naman talaga eh. Mag-drive ka na. Hatid mo na lang ako sa amin kasi parang wala na talaga ako mapapala sa'yo eh. Huwag mo akong hinahamon, ha? Wow! Naging biglang palaban na! Alam mo, Kim, nakainom din ako, ha? Kapag hindi mo pa sinabi sa akin ang address ng bahay mo, sige ka, baka may gawin na ako masama dito sa'yo sa kotse ko. Talaga? Gaano kasarap naman yung masama na gusto mong gawin sa akin? Ay. Alam mo, ibigay mo na lang ang address mo bago ko pa makalimutan na girlfriend ka ng kapatid ko. Grabe! Kala ko pa naman, palaban ka talaga. Wala! Mahina ka talaga, Russell! Weak! Woo! Sinasabi ko na sa'yo, ha, wag ako. Kasi kanina pa talaga ako pigil na pigil sa'yo. Puro ka naman salita eh. Kulang ka naman. Talaga mga trip mo, no? Sige, ito. Gagawa na kita ng masama. At sisiguraduhin ko na magugustuhan mo. At kahit kailan. Una-unahang pagkakataon ay nakagawa ako ng kasalanan sa boyfriend ko ng gabing yon. At sa mismong nag-iisang kapatid niya pang si Russell.
Hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko dahil sa kalasingan at sa spirito ng alak na ininom namin ni Russell. Mabuti na lang at tinted ang bintana ng kotse niya at walang masyadong tao sa labas. Pagkatapos pa nga ng nangyari sa amin sa loob ng kotse niya ay nag-check-in pa kami sa pinakamalapit na motel. At doon ay ilang ulit pa naming ginawa ang isang napakasarap na kasalanan. Papadudod sa umpisa pa lamang ay alam kong mali na ang pinasok ko na sitwasyon. Pero ngayon ko lang po aaminin na sobrang nag-enjoy ako kasama si Russell sa kama. Lahat yata ng nasa isip ko na dati ay ini-imagine at napapanood ko lamang ay ginawa naming dalawa. Yung mga bagay na ni minsan ay hindi namin sinubukang gawin ng boyfriend ko si Aldrin. Kaya naman parang kulang na kulang ang isang oras naming magkasama ni Russell para mas lalong ma-enjoy ang bawat sandali. Papadudot sobrang layo po talaga ng personality ni Russell sa kapatid niyang si Aldrin. Kung sa aming dalawa ni Aldrin ay ako ang palaging humihirit na muling may mangyari sa aming dalawa. Kay Russell naman ay halos sumuko na po talaga ang katawan ko. This time ay aaminin ko na sa larong ginawa namin ni Russell ay ako ang sumuko at natalo sa aming dalawa. Papadudot ng magising ako at medyo nahimasmasan na mula sa kalasingan ko ay parang nahimasmasan din ang utak ko mula sa pagkakamaling nagawa ko. Lalo na nang makita ko sa tabi ko ang hubot-hubad na si Russell na humihilik pa. Kagad kong hinanap ang cellphone ko at chinek ang mga text o tawag sa akin ni Aldrin dahil mataas na ang sikat ng araw ng mga oras na yon. Mabuti na lang at ang huling text niya sa akin ay tawagan ko lamang daw siya kapag nagising ako dahil mukhang tulog na tulog pa raw ako. Tinawagan ko kaagad siya at sinabi ko na kagigising ko lamang at masakit ang ulo ko dahil sa hangover kahit ang totoo ay masakit ang buong katawan ko. Dahil sa buong magdamag naming paglalaro ng kapatid niya. Papadudot ng matapos ang pag-uusap namin ni Aldrin ay nakita ko si Russell na gising na at nakangisi habang nakatingin sa akin na para bang nangaasar. Tinanong niya pa ako kung nag-enjoy ba ako sa ginawa namin. Sabay bawi at sabi na hindi na raw pala kailangang tanungin yon dahil halata naman daw sa mga ungol at sigaw ko habang ginagawa namin yon sa buong magdamag. Papadudot medyo naiinis ako sa sinabi niya at kagad na akong nagbihes at inayos sa mga gamit ko. Nakiusap din ako kay Russell na sana ay hindi na makarating sa kapatid niya ang nangyari sa aming dalawa na sinang-ayun na naman niya. Hindi na rin ako nagpahatid pa sa kanya pa uwi dahil mukhang wala pa siyang balak na bumangon at magbihes. Sinubukan niya pa nga na humirit pa sa akin na muling may mangyari sa amin na tinanggihan ko na kaagad. Mabilis na akong umalis sa motel na yon habang nakakaramdam ng labis na pagsisisi sa kasalanang ginawa ko kasama ang kapatid ng boyfriend ko. Anong sabi mo? May nangyari sa inyong dalawa ng kapatid ng boyfriend mo? Ano ka ba, Wena? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo na ibang kaopisina natin dito sa kantin. Sorry Kim, nagulat lang talaga ako sa sinabi mo. At saka, hindi rin ako makapaniwala na nakipag-sex ka sa siraulong kapatid ni Aldrin. Uy, hindi naman siraulo si Russell. Okay, fine. Hindi siya siraulo. Mahilig lang maghanap ng away at makipagbasag ulo. Mahilig lang siya makipag-away pero medyo matino naman siyang tao. Kahit palaging bukang bibig ni Aldrin sa tuwing nagdo-double date tayo kasama ang boyfriend ko, ay yung mga sakit ng ulo niya sa Russell na yan. Nawala pa rin siyang permanenteng trabaho hanggang ngayon, palaging nakukulong dahil sa away, humihingi pa ng allowance sa mga magulang niya at kung ano-ano pa. Kim naman, ano bang pumasok sa isip mo at tagawa mo makipag-sex sa ibang lalaki? At sa kapatid pa mismo ng boyfriend mo. Kailangan ba talagang ulit-ulitin? Isa na lasing kami pareho. Kim, alam mo na kahit kailan hindi katwiran ng pagkalasing para lokohin mong partner mo.
Sa lahat naman ng babae na makikilala ko na naglolo ko, ikaw pa na kaibigan ko? Inaamin ko naman na nagkamali ako. Kaya nga kinuwento ko na sa'yo kasi sobrang nagigilty na talaga ako eh. At nagigilty ka pa sa lagay na yan, ha? Teka, nagkita na ba kayo ulit ni Aldrin pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Russell? Oo, nung isang araw lang nung makabalik na siya dito mula sa out-of-town seminar niya. Puti, at may lakas ka pa talaga ng loob na humarap sa kanya at makipag-usap. Wena, huwag mo naman na akong awayin. Ikaw nga lang ang sinabihan ko nitong nagawa kong kasalanan para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Tapos puro ganyan pang sasabihin mo sa akin. Kasi nga, ayokong konsintihin ang paglalaro mo ng apoy. Ni hindi mo man lang inisip muna kung anong pwedeng patunguhan ng mga kalukuhang ginagawa mo. Nagsisisi na nga ako. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo to para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko bago ko kalimutan ang lahat. Ano bang napag-usapan niyo ni Russell pagkatapos niyo magpakasarap? Pumayag ba siya na kalimutan niyo na lang ang nangyari sa inyong dalawa? Wala naman siya magagawa kung ayaw ko na talaga. Okay na yung isang beses na nagkatikiman kami at gumawa ng kasalanan kay Aldrin. Dahil hindi ko na talaga uulitin yun. Mabuti naman at pumayag siya sa gusto mo mangyari. Sa totoo lang kasi, Kim, may napansin ako nung minsan na sinama mo ko sa family gathering ni na Aldrin. Nakita ko kasi kung paano ka tignan ni Russell mula sa kinauupuan niya. Hindi ko na lang sinabi sa'yo nung oras na yun kasi baka nag-overthink lang ako. Pero ang tingin ko talaga sa mga titig na ginagawa niya sa'yo noon, parang matagal ka na niyang gustong makuha at agawin mula kay Aldrin. Papadudot, sa totoo lang din ay medyo kinakabahan ako sa huling parte ng sinabi ni Wena tungkol kay Russell. Aaminin ko na dati ko na ring napapansin na mga kakaibang tingin sa akin ni Russell tuwing dinadala ako ni Aldrin sa bahay nila. Yung mga kakaibang ngiti niya sa tuwing magkakasalubong ang mga mata naming dalawa. Hindi ko na lang binigyan pa ng pansin o mali siya dahil kagaya ng sinabi ni Wena, naisip ko rin noon na baka nagiging masyado lang akong mapag-isip o malisyosa sa mga bawat kilos ni Russell. Hanggang sa magkasama na nga kami at nakagawa ng isang malaking kasalanan. Papadudot, natatandaan ko rin na sa bawat oras na sabay kaming nakakaraos ni Russell noong araw na naglalaro kami ng apoy, paulit-ulit niyang binubulong na sana sa kanya na lang daw ako. Nagagawin daw niya ang lahat para hindi na ako bumalik pa sa kuya niyang si Aldrin. Papadudot, nang muli na nga kaming nagkasama ni Aldrin ay ginawa ko ang lahat para makabawi sa kanya. Ako ang palaging nagsiset ng dinner date naming dalawa sa paborito niyang restaurant. Minsan din ay pinupuntahan ko siya sa office nila para yayain siyang sabay kami mag-lunch dahil magkalapit lang naman kami ng pinagtatrabahuhan. At ako na rin ang madalas na tumatawag at nagte-text sa kanya. Dumating pa nga sa point na napansin na ni Aldrin ang pagiging clingy ko sa kanya. At tinatanong niya kung bakit parang ang sweet ko daw lately. Ang sinabi ko lang ay gusto ko lang makabawi dahil masyado kaming naging busy sa kanya-kanya naming trabaho nitong mga nakaraang araw. Mabuti na lang at mukhang napaniwala ko naman siya sa mga naging dahilan at sagot ko sa kanya, papadudot. Mahal, magsi-CR lang ako sandali ah. Ikaw na pumili sa menu ng gusto mo para sa dinner natin. Ha? Balik ako agad. Sige, mahal. Ano kayang masarap para sa dinner ngayon? Gulay na lang siguro tsaka seafood. Okay na to? Oh, sino tong tumatawag at hindi nakasave sa cellphone ko ang number? Baka si Wena lang to at nakitawag sa boyfriend niya. Hello? Sino to? Hello, mahal! Kumusta ka na? Teka, sino to? Grabe siya oh. Isang linggo pa lang tayong di nagkita. Nakalimutan mo na kaagad ako at ang boses ko? Russell? Buti naman at nahulaan mo. Papaalala ko na sana sa'yo kung sino ako eh. Kumusta ka na, mahal? Pwede ba? Tigil-tigilan mo nga ang pagtawag mo sa akin ng ganyan. Bakit?
Ayaw mo ba ng tawagan na katulad ng kay Kuya Aldrin? Ano bang gusto mo? Babe? Han? Cupcake? Bakit ka ba kasi tumawag? Tsaka, paano mo nalaman ang number ko? Simple lang. Kapatid ko lang naman ang boyfriend mo. Kaya mabilis ko nakuha ang number mo mula sa kanya. Nakakuha nga rin ako ng ilang sexy picture mo mula sa cellphone niya eh. Ano ba talagang gusto mo? Hindi ba may usapan na tayo na kahit kailan hindi na tayo magkikita at mag-uusap pa? Op. Maling-mali ka dyan, Kim. Dahil ang naging usapan natin, hindi ko sasabihin kay kuya ang tungkol sa pagsisex nating dalawa. Ganun na rin yun. Ano ba talagang kailangan mo? Tumawag ka pa sa akin. May nakalimutan kasi akong sabihin sa'yo eh. Nakalimutan kong sabihin sa'yo yung kapalit ng pagpayag ko para hindi ko sabihin kay Kuya Aldrin ang ginawa nating pagpaparaos. Pwede ba wag mo na ngang ulit-ulitin? Sabihin mo na lang kung ano ba talagang kailangan mo sa akin. Itama mo rin kasi ang tanong mo para ibigay ko ang tamang sagot ko sa'yo. Sasabihin mo ba o ibababa ko na to? Relax! Kim, relax! Dahil subukan mo lang na ibaba ang tawag na to, isisend ko kaagad kay Kuya Aldrin ang litrato nating dalawa na magkatabi habang tulog na tulog ka at wala kang kahit na anong saplot sa katawan. Napakawalang yamo talaga! Hayop ka, Russell! Hindi ako makapaniwala na totoo palang sinasabi ni Aldrin at mga magulang mo tungkol sa'yo! Well, kaya ka nga nagkagusto sa akin, di ba? Hindi ako nagkagusto sa'yo, Russell! At kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang kagaya mo! Talaga? Kaya ba nagpakalasing ka kasama ako? Anyway, Kim, bago ka pa sumabog sa galit dyan, sasabihin ko na ang kailangan ko para tumahimik tong malambot kong mga labi na pinagsawaan mong halikan noon. Ay, 30,000 pesos para tumahimik ako. Ano? Nababaliw ka na ba? Matagal na, Kim. Matagal na akong baliw na baliw sa'yo. O siya, sige. Tawagan na lang uli kita para ipaalam sa'yo kung kailan at saan mo iaabot ang 30,000 sa akin. Bye! Sandali lang! Hello? Hello? Hello, Russell? Hello? Papadudot, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Russell ng oras na yon. Lalo na sa kapalit na hinihingi niya sa akin. Ramdam ko ang pamumula ko at pag-init ng buong mukha ko dahil sa naramdaman kong matinding galit at inis sa kanya. Ilang beses pa akong huminga ng malalim para lang marelax ko ang sarili ko. Mabuti na lamang kahit paano nang makabalik si Aldrin sa upuan ay hindi na niya napansin ang pamumula ng mukha ko sa galit at pamumutla ng mga labi ko sa kaba. Kaya lang tuluyan na akong nawala ng ganang kumain kaya hindi na rin ako naka-order pa. Nagtaka pa nga si Aldrin nang malaman niyang hindi pa pala ako nakakapili ng pagkain nang makabalik siya. Kaya binigay ko na lang sa kanya ang menu at siya na ang pinapili ko sa mga kakainin namin para sa gabi na yon na halos hindi ko na rin naman nalasahan. Papadudot nang makauwi ako sa bahay ay saka ako naiyak sa galit at takot na naramdaman ko. Galit para kay Russell sa ginagawa niyang pangbablackmail sa akin at pati na rin sa sarili ko dahil nagawa kong lokohin ng boyfriend ko gamit pa ang sarili niyang kapatid. Pero papadudot mas nang ibabaw po ang takot sa naramdaman ko ng gabing yon. Takot na baka kapag nalaman ni Aldrin ang lahat ay hindi na niya ako mapatawad pa sa nagawa kong kasalanan at tuluyan na siyang mawala mula sa akin, Papadudot. Papadudot, ayoko talagang isave ang number na ginamit ni Russell para tawagan ako. Pero para hindi na ako kabahan kapag may unregistered number na tumatawag sa akin ay ginawa ko ng lagyan ng pangalan ang number niya. Pero ilang araw din siyang hindi na ulit nagparamdam sa akin. Hanggang sa nakatanggap ako ng text mula sa kanya na may impormasyon kung saan at kailan kami magkikita para maibigay ko ang hinihingi niyang pera. Papadudot, nag-reply ako sa kanya at tinanong ko ang bank account number niya para sana hindi na ako makipagkita pa sa kanya dahil plano ko nang i-transfer na lang ang pera.
Pero wala akong reply na nakuha mula sa kanya. Sinubukan ko rin siyang tawagan pero hindi siya sumasagot sa akin. Papa Dudut, wala na talaga akong balak na makipagkita pa kay Russell o tumupad pa sa pagbibigay ng perang hinihingi niya. Pero isang message ang natanggap ko sa Facebook account ko mula sa kanya. Isang message kung saan ay pinadala niya sa akin ang litrato naming dalawa na magkatabi sa kama at mahimbing akong natutulog habang nakayakap sa hubad niyang katawan. Oh, bakit ngayon ka lang? Sabi ko sa'yo 9 a.m. di ba? Magte-10 na oh. Kailangan ko pa ba talagang magpaliwanag sa'yo? Iaabot ko lang naman tong perang hinihingi mo. Ang sungit naman ang mahal ko. Nagtatanong lang naman ako kasi first date natin ngayon tapos late ka na kaagad. Sabi na wag mo kong tinatawag na mahal eh. Tsaka pwede ba? Hindi date tong ginagawa natin ha? Ay, talaga ba? Eh di ba kapag ang lalaki at babae nakikita sa isang restaurant, ang tawag doon date? Pero teka lang, ano namang tawag kapag pumunta sa isang motel ang babae at lalaki tapos Tumahimik ka na nga, Russell! Hindi ako pumunta dito para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Oh, relax! Relax! Namumula ka na kaagad sa inis eh. Lalo ka tuloy nagiging cute sa paningin ko. Kunin mo na nga lang tong pera para makaalis na ako dito. Mamaya mo na ibigay yan. Makain pa ako. Eto, kumain ka na rin muna. Kahit kailan, hindi ako gaganahang kumain kung ikaw lang din ang kasama ko. Ang dami mong arte. Ikaw din naman na magbabayad ng lahat ng in-order ko na to eh. Ano? Bakit ako? Eh, so wala na akong pera. Kaya nga ako humihingi ng 30,000 pang allowance ko. Bakit kaya hindi ka na lang maghanap ng trabaho para hindi ka na umaasa kay Aldrin o sa mga magulang ninyong dalawa? Tapos ngayon idadamay mo pa ako sa katamaran mo? Bakit hindi mo na lang gayahin ang kapatid mo na responsable sa buhay at pamilya? Responsable nga sa pamilya. Pero hindi naman sa girlfriend niya. Oh, bakit hindi ka nakapagsalita dyan? Totoo sinabi ko, di ba? Sa sobrang pabibo ni Kuya Aldrin sa mga magulang ko at sa ibang kamag-anak namin, nawalan na siya ng panahon sa'yo. Kaya siya naiiputan sa ulo eh. Tumahimik ka na nga! Kunin mo na tong pera at aalis na ako dahil hindi na ako makatagal pang kaharap at kausap ka! Op! Sandali lang. At baka makalimutan ko na naman i-remind sa'yo ang gusto kong sabihin. Ano na naman ba yun, Russell? Sasabihin ko lang sa'yo na down payment lang itong binigay mo sa akin para tumahimik ako. In short, kulang pa to. Ano? Nababaliw ka na talaga, no? Matagal nang Hakim. Uulitin ko pa ba? First and last na to, Russell. At kahit kailan, hindi na ako magbibigay ng pera sa'yo. O di sige. Ganito na lang. Kung talagang kuripot ka din, kagaya ni Kuya Aldrin, hindi na uli ako hihingi ng pera sa'yo. Basta, sasama ka uli sa akin sa motel sa susunod na linggo. Gago ka talaga, no? Kahit kailan, hindi ko na ulit-ulitin ang pagkakamali ko na yon. Kahit ilang ulit mong sinigaw na sarap ka sa lahat ng ginagawa ko sa'yo? Pwede ba, Kim? Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Mamili ka na lang. Magbibigay ka ng pera? O may mangyayari ulit sa ating dalawa? Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala na maiipit ako sa ganitong klase ng sitwasyon. Alam ko naman talaga na ako at ang pagiging mapaghanap ko ang naging dahilan para gawin sa akin ni Russell ang bagay na to. Pero lahat po yun ay labis ko ng pinagsisisihan. Kaya nga po kesa pumayag ako na ulitin namin ang kasalanan na ginawa namin ni Russell ay nagbigay na lang ulit ako ng pera sa kanya pagkalipas ng 2 linggo. Papa Dudut, sa takot nga po na malaman ni Aldrin ng tungkol sa ginawa namin ni Russell, ay ilang beses pa ako nagabot ng pera sa kapatid niya dahil hindi pa rin siya humihinto sa pangbablackmail sa akin.
At sa totoo lang habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na mahal ko talaga si Aldrin. Dumating ako sa point na unti-unti kong naaalala ang mga dahilan kung bakit ko nga ba siya minahal at kung bakit ako tumagal sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa. Yon ay dahil tanggap ko naman talaga ang lahat ng imperfection sa boyfriend ko. At alam ko na ganun din siya sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi malaman ni Aldrin ang tungkol sa ginawa namin ni Russell. Hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Salamat sa paghatid sa akin dito sa bahay, mahal ha. Pasok na ako. Hindi na kita yayayain sa loob kasi gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga. Sandali, mahal. O bakit? Gusto mo bang magkape muna? Sorry kasi pagod talaga ako ngayon sa trabaho kaya gusto ko matulog ng maaga. Okay ka lang ba? Tayong dalawa. Okay lang ba tayo? Oo naman. Bakit naman tayo hindi magiging okay? Tsaka mahal, kung may gusto kang sabihin ngayon, pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Gusto ko na kasi talaga magpahinga. Ako, wala akong gustong sabihin sa'yo. Pero baka ikaw meron. Ay, mahal, napansin ko kasi na parang ang cold mo nitong mga nakaraang linggo. Tapos hindi ka na sumasama sa family dinner namin. Naiintindihan ko naman na busy ka sa trabaho. Pero nagtataka lang ako kung paano ka nagkaroon ng time para makipagkita sa kapatid ko na si Russell. Ha? Nakita ko kayo magkasama sa isang restaurant noong isang linggo. Nung sinabi mo na may lakad kayong dalawa ni Wena, naalala mo? Tapos nakita ka raw ni Mama na kasama mo si Russell nung isang buwan. Hindi pa nga ako naniwala nun eh. Kasi malabo na ang mga mata ni Mama. Kaya kinontra ko na lang yung sinabi niya. Tsaka ang sabi mo kasi sa akin nun, sasamahan mo ang lola mo na magpa-check up. Ayaw mo pa nga nasamahan ko kayo eh, kaya hindi tayo nagkita nung araw na yun. Kim, kung wala kang tinatago sa akin, bakit nagsisinungaling ka pa tuwing magkikita kayong dalawa ni Russell? Tsaka, bakit kayo nagkikitang dalawa? Aldrin, I'm sorry. Teka, bakit ka nagsusorry? Sabihin mo nga sa akin. May relasyon ba kayong dalawa ng kapatid ko? Siyempre wala, dahil ikaw ang mahal ko. Ayoko naman talagang makipagkita sa kanya, kaya lang… Kaya lang ano? Anong dahilan at nagkikita kayong dalawa? Kaya lang binablockmail niya ako eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga ang sinasabi mo, Kim. May… may nangyari sa aming dalawa ni Russell. Ano? Anong sabi mo? Hindi. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Kasasabi mo lang na wala kayong relasyon at ako ang mahal mo. Pero ano to? Naging mahina ako. Naging mapaghanap. At nung gabing malasing ako, si Russell yung kasama ko. Sa kanya ko nagawa yung bagay na ayaw mong gawin nating dalawa. Nang dahil lang dun? Nakipag-sex ka sa kapatid ko? Gago, Kim, ang babaw mo! Napakababaw ng dahilan mo! Alam ko naman yun eh. At sobra-sobra ko na pinagsisisihan ang lahat. Kaya nung i-blackmail ako ng kapatid mo na sasabihin niya sa'yo lahat at padadala kanya ng mga picture naming dalawa. Ginawa ko lahat ng gusto niya. Binigay ko yung pera na paulit-ulit niyang hinihingi sa akin. At nakipag-sex ka uli sa kanya. Kasi mas nasarapan ka, ganon. Kasi mas nag-e-enjoy ka kapag siya ang gumagalaw sa'yo. Mas masaya ka kapag siya ang kasama mo. Hindi! Kahit kailan, hindi ko na ginawa ulit ang kasalanan na yon. Oo, pinipilit niya pa rin ako na may mangyari sa aming dalawa. Pero Aldrin, sa maniwala ka sa hindi na ako pumayag pa. At sa tingin mo talaga paniniwalaan ko pa lahat ng mga sinasabi mo ngayon?
Pagkatapos ng mga nalaman ko? Ha? Hindi naman kita pipilitin na maniwalang wala na talaga nangyari sa amin ni Russell. Pero Aldrin, sana man lang paniwalaan mo kahit yung nararamdaman ko para sa'yo. Na ikaw lang talaga yung mahal ko. At kahit kailan, hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Aldrin, please, patawarin mo na ako. Sorry na talaga. Sorry. Kim, sana naisip mo muna yung letseng pagmamahal na nararamdaman mo sa akin bago ka nilawayan ng kapatid ko. Kung may problema ka na pala sa akin o sa relasyon natin, sana man lang kinausap mo ako na mas masinsinan. Mas pinaliwanagan mo sana ako. Hindi yung gagaguhin mo ako ng ganito. Aldrin, nagmamangawa na ako sa'yo. Ayusin naman natin to. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Pangako, hindi ko na ulitin yung kasalanan ko. Mas magiging open na ako sa'yo. Please lang, please. Patawarin mo na ako. I'm sorry din, Kim, pero hindi ko talaga kaya. Maisip ko pa lang ang ginawa niyong kababuyan ng kapatid ko. Nasusuka na ako. Nasusuka ako sa'yo. Ano pa kaya yung makita ko kayong dalawa na magkasama sa iisang lugar? Alam mo, Kim, tapusin na lang natin to ngayon. Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Aldrin, please. Huwag kang umalis. Huwag ka susunod. Huwag kang umalis. Mag-usap muna tayo, please. Panawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Aldrin! Aldrin! Bahala ka sa buhay mo, gago! Papadudot kahit na anong iyak at pagmamakaawa ko ay tuluyan na akong iniwanan ni Aldrin sa harap ng bahay ko. Hindi na rin niya sinagot ang mga text o tawag ko at blinak na rin niya ako sa mga social media account niya. Sinubukan ko din siyang puntahan sa trabaho niya at sa bahay nila pero hindi na niya ako hinarap pa. Papadudot, alam ko naman na sobrang nasaktan ko talaga si Aldrin kaya gusto kong gawin ang lahat para magkaayos kaming dalawa kahit ang magpakatanga pa sa harap ng maraming tao. Pero dahil nga sa sobrang lalim ng sugat na naiwan ko sa kanya dahil sa kasalanang nagawa ko, kasama pa ang mismong kapatid niya ay mukhang hindi niya talaga ako mapapatawad pa. Papadudot, minsan ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Russell at sinasabi niyang nalaman na niya na nagkahiwalay na nga kami ng kapatid niya. Ino-offer pa rin niya sa akin ang sarili niya na pwede ko naman daw siyang ipalit kay Aldrin. At ng mga oras na yon, Papadudot, ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na sigawan at murahin siya sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi ako magkakagusto sa isang hayop at siraulong kagaya niya. Binantaan ko rin siya na sa susunod na tawagan pa niya ako ay magsasampa na ako ng kaso sa panggugulong ginawa niya sa buhay ko. Papadudot, ngayon po ay halos isang taon nang nakakalipas mula nang magkahiwalay kaming dalawa ni Aldrin. At hanggang ngayon po ay iniiyakan ko pa rin ang halos 10 taon na relasyon naming dalawa na sinayang ko lamang dahil sa pagiging mapaghanap ko. Tama naman kasi lahat ng sinabi ni Aldrin at ng kaibigan ko na si Wena noon na hindi ko na talaga kailangang hanapin ang bagay na hindi nagagawa o naibibigay sa akin ng taong mahal ko. Kung mahal ko talaga si Aldrin ay dapat noong una pa lamang ay nakontento na ako sa kung ano siya at kung ano ang meron sa relasyon naming dalawa. Dapat mas naging open ako sa kanya at mas naging understanding. Sa aming dalawa ay hindi lang naman siya ang nagkulang. Ngayon ko nare-realize na malaki rin ang naging pagkukulang ko sa relasyon namin ni Aldrin. Yon ay nanghayaan ko na tumabang ang dati ay matamis naming relasyon. Ako ang unang nakapansin na may mali na sa amin
Ako ang dapat na unang gumawa ng hakbang para magkaayos kaming dalawa. Hindi ko dapat ginatungan ng kasalanan ng pagkakamali at pagkukulang ni Aldrin sa relasyon naming dalawa. Papa Dudut, habang buhay ko sigurong dadalhin ng pagsisisi dahil sa nagawa kong kasalanan sa lalaking pinakamamahal ko. Alam ko na ako naman talaga ang punot dulo kung bakit pareho kaming nasasaktan ni Aldrin sa ngayon. Pero umaasa pa rin ako na darating ang araw na mapapatawad niya ako at muli kaming magkakaayos na dalawa. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko. Sigurado ako na maraming kabarangay natin na nanggigigil sa akin at gusto na akong kalbuhin dahil sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, sobra-sobra ko na pong pinagsisisihan ng isang gabi na naging kasalanan ko dahil sa pagiging mapaghanap ko ng atensyon at init ng katawan. At ang pagkawala ni Aldrin sa buhay ko, ang naging karma ko dahil sa karupukan ko at pagiging mapaghanap. Hanggang dito na lamang po, and more power and God bless po sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay at kapuso, Kim. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang suporta ng isang magulang sa kanyang anak ay isang obligasyon. Hindi ito parang buto ng prutas na itinatanim na maaaring anihin pagdating ng panahon. Ikaw, kabarangay, sa anong paraan mo ipinapakita ang responsibilidad mo bilang isang responsableng magulang? Dear Papa Dudut, pagbati po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlan, 26 years old at taga Northern Quezon. Nag-iisang anak po ako, namamasada lang po ng tricycle ang tatay ko tapos nagba-boundary pa. Sa liit ng kinikita niya ay halos sa gas lang napupunta. At yung natitira naman ay kasya lang sa pangbigas namin. Kinukulang pa yon sa bill ng kuryente at tubig. Si nanay naman ay tumatanggap ng labada para magkaroon ng kaunting kita at makatulong din kay tatay. Mabuti na lamang at maswerteng nakakuha ng pabahay noon ang nanay ko. Kaya meron kaming natutuluyan na hindi na kailangang magbayad pa ng upa. Tungkol naman sa pag-aaral ko, sabi ni tatay ay masyadong magastos sa kolehiyo kaya hindi na nila ako pinag-aral pa. Hanggang high school lamang ang natapos ko. Sobrang hirap po kasi ng buhay namin, Papa Dudut. Naghanap na kaagad ako ng trabaho pagka-graduate at nung una, nagtatrabaho po ako bilang panadero sa bakery. Pero dahil naging toxic na po doon ay nagpalipat-lipat ako ng trabaho. Minsan nag-e-extra ako sa construction, naging bagger din ako sa grocery at naging delivery boy ng isang water station. Hanggang sa natanggap ako bilang janitor sa isang shopping center. Mababa ang sahod pero pwede nang pagtiyagaan. Bukod sa kahirapan namin ay nagkaroon pa kami ng isang problema noong kinakailangan na ni nanay ng maintenance para sa diabetes niya. Sa kasamaang palad, nangyari pa yon noong nagkatanggalan sa pinapasukan ko at isa ako sa mga nawalan ng trabaho. Kinailangan daw kasing magbawas ng tao at dahil bago lamang ako, ay hindi ako kasama sa mga pinaburan ng tadhana para manatili doon. Sinubukan ko pang mamasukan sa iba kahit na anong trabaho na lamang, pero dahil maliit lang yung municipality namin ay napakahirap talagang makahanap ng bagong malilipatan. Hanggang sa kinumbinsi ako ng kaibigan ko na mag live selling na lamang ng mga ukay na damit.
Sakto naman noon na may naipon ako kahit papaano kaya may naggamit akong pangpuhunan. Sa ganong paraan ay natutulungan ko pa si nanay sa mga gawaing bahay at paglalaba niya. Pero hindi naman naging sapat para kay tatay ang ginagawa ko noon, Papa Dudut. Oh, kumusta naman ang pamamasada mo kanina? Siyempre, matumal. Ano pa bang aasahan eh? Kakaunti lang naman ang pasahero pag Sabado. Ay, ganun talaga. Karamihan naman ng pasahero mo ay estudyante. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan. Mawawalan lang ako ng gana sa pagkain. Amoy pa nga lang ng ulam, nakakatamad ng kumain eh. Huwag ka na ngang magreklamo dyan. Magpasalamat na lang tayo na may nakahain dito sa mesa. Ay, kailan pa tayo makakatikim na masarap-sarap na ulam? Mukhang araw-araw na talaga tayong ganito. Huwag kang ang maingay dyan. Mamaya marinig ka pa ni Arlan. Pagod na nga yung anak natin sa pagtitinda niya kanina. Tapos ganyan pa yung maririnig sa'yo. Pagtitinda na naman? Pambira! Kaya lalaking tao nagtitinda ng mga damit. Ano bang masama doon? Marangal naman yung trabaho niya. Nandun na nga tayo sa marangal. Pero ang tanong, nakakabuhay ba ng pamilya? Aba, paano pa siya makakapag-asawa kung ganyan lang ang trabaho niya? Baka kahit diaper ng bata, hindi na siya makabili. Tumigil ka na nga dyan. Ginagawa ng anak natin lahat ng kaya niya para makaraos tayo. Pareho kayo. Pero sadya lang talaga na mahirap makahanap ng maayos na trabaho dito sa atin. Nahihirapan siya kasi ginusto niya yon. Pwede naman siya magtrabaho sa Maynila. Pero mas ginusto niya pa magtinda. Sus, akala mo naman kadali-dali ng buhay sa Maynila. Oo nga't mas mataas ang pasahod doon. Pero halos kada galaw pera. Ang mahal pa ng renta sa mga tutuluyan niya. Baka kahit magkatrabaho pa siya doon kakaunti lang din yung maipapadala niya dito sa atin. Mas mabuti na yon. Kesa naman patinda-tinda lang siya. Para siyang hindi lalaki niyan eh. Ay naku, tumigil ka na. Malaki naman yung kinikita ng anak natin kung tutuusin na. Pero alam mo naman na may maintenance ako, hindi ba? At halos doon na lang napupunta lahat ng pera niya. Kaya magpasalamat ka na lang na may nauulam pa tayo kahit sardinas. Paano nga yung utot ko? Amoy sardinas na din. Ang laki naman ang problema mo. Alam mo, madali lang naman ang solusyon dyan. Kung ayaw mo ng sardinas, ay di bumili ka ng sarili mong ulam. Tapos ang usapan. Huwag ka na nga sumagot at baka mahambalos na kita dyan. O ano? Tapos ka na magtinda? Paano po ako makakapagtinda? Rinig na rinig sa background yung boses niyo ni nanay. Ay, araw-araw na lang tayo ganito. Talagang ganito tayo araw-araw kung palagi na lang dilata yung ulam. Halos 1 taon na rin mula nung huling beses ako nakatingin ng fried chicken. Kala ko pa naman kapag nagkatrabaho ka na, palagi nang ganun yung ulam natin. Pasensya na ho. Medyo matumal din kasi benta ko ngayon Hayaan niyo tay. Maghahanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. Hay nako anak. Hayaan mo na lang yung tatay mo. Masyadong mapaghangad wala naman tayong pera. O siya, sige na, kumain ka na. Mamaya ka na ulit magtinda. Opo nay, salamat ho. Lalabas na muna ako. Makikipagtungis na lang ako na kumpare. Baka sakaling mauna pa akong swertehin kesa sa'yo. Umalis ka na lang kung aalis ka. Sisiguraduhin mo lang na panalo ka ha pagbalik mo dito. Kung hindi, sa labas ka talaga ng bahay matutulog. Papa Dudut, laging ganon ang tatay ko. Tuwing kumakain kami, palagi ring ganon ang eksena. Puro siya reklamo sa ulam. Kesyo hindi masarap, masyadong kakaunti at nabibitin daw siya sa pagkain. Naiinis ako sa kanya dahil alam naman niya ang sitwasyon ni nanay. Pero hindi ko rin mapigilang makonsensya. Ako lang kasi ang nag-iisang anak nila kaya naman wala silang ibang maasahan. Ako sana ang nagpapagaan ng buhay nila pero 26 years old na ako ay hindi ko pa rin yon nagagawa. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling kahit kaunti ay meron din naman akong nagiging customer. May iba pa nga na humahanga sa kasipagan ko. Hindi raw kasi ako nahihiya at walang pinipiling trabaho. Kapag may ekstrahan ako noon ay hindi ko yon pinapalampas. Kahit kakaunti lang ang kita basta meron ay ayos na yon para sa akin. Ginagawa ko yon hindi para sa masarap na ulam kundi para sa insulin ni nanay.
Bukod sa nanay ko ay isa rin sa mga naging karamay ko noon ng best friend ko na si Brenna. Maganda siya, Papa Dudut, medyo bilugan ang mga mata niya, maikli ang buhok at chubby ang katawan. Pero kahit matagal na kaming magkaibigan, ni minsan ay hindi talaga kami nagkagusto sa isa't isa. Halos magkapatid na ang turingan naming dalawa at hindi ko nga akalain noon na meron pala talagang platonic friendship. Hindi siya nahihiyang sabihin sa akin na may gusto siya sa isang lalaki. Sa akin din siya madalas naglalabas ng sama ng loob kapag nagkakaroon sila ng magulang niya ng hindi pagkakaunawaan. Siya rin ang kumimbinsi sa akin na mag-live selling na lamang dahil malaki-laki na ang kinikita niya roon. Solid naman ang samahan namin kahit nag-aaway din kami kung minsan. Pero kung kami ay kaibigan lang talaga ang tingin sa isa't isa, taliwas naman yon sa iniisip ng tatay ko, Papa Dudut. O ano? Nakalis na ba yung kaibigan mo? Kaalis lang po, Tay. Bakit pinapapasok mo siya sa kwarto mo ng kayong dalawa lang? Po? Yung kaibigan mo. Hindi mo siya dapat pinapapasok sa kwarto mo. Ano na lang isipin ng mga magulang nung pag nalaman na halos maghapon kayo doon sa loob? Ano po bang sinasabi niyo, Tay? Nagla-live selling lang naman kami buong maghapon. Rinig na rinig niyo naman po kami, di ba? Ano po bang iniisip niyo na ginagawa namin ni Brenna? Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin magandang tignan na lagi kayo magkasama. Lalaki ka at babae siya. Mga dalagat binata na kayo. Hindi na kayo inosente. Tay naman. Mula elementary magkaibigan na kami ni Brenna, tas ngayon pa kayo nag-iisip ng ganyan sa amin? Wala namang kayo nakita na ginawa naming masama. Isa pa, parang kapatid na yung turing ko sa kanya. Kaya kahit nasa imagination ko lang, hindi ko siya magagawang ipahamak. Buti sana kung kaya mo yung panindigan. Sigurado ako, mga ilang buwan pa liligawan mo na rin yon. Paano kung ligawan ko nga po? May masama po ba ron? Bobo ka kung ganon. Kung hahanap ka lang din naman ng magiging girlfriend mo, doon ka na sa nakakaangat-angat naman. Hindi ko kasing hirap pa natin. Sa halip na makaluwag-luwag tayo mas lalo pang magigipit kapag naging hati na yung suporta mo. Tay, naririnig niyo po ba yung sarili niyo? Ako yung lalaki. Kaya bakit maghahanap ako ng babae na bubuhay sa akin? Ang labo niyo naman Makapagsalita ka naman dyan, kala mo may asenso ka pa. Hindi ka nga kumikita ng 10,000 kada buwan tapos yayabangan mo pa ako ng ganyan. Wala kang kakayang bumuhay ng isang pamilya. Masasabi niyo lang yan ngayon dahil ito pa lang yung nakikita niyo. Pero patutunayan ko sa inyo, may mararating din ako. May mararating? Kadramahan lang yung ambisyon mo na yan. Saan ka may mararating? Sa pagtitinda mo ng damit? Mas maniniwala pa ako kung sinabi mong hanggang dyan ka na lang at mabubulo ka na sa pagtitinda. Ano bang nangyayari sa inyong mag-ama? Dinig na dinig sa labas yung mga boses ninyo Tanungin mo yung magaling mong anak na may kasamang babae sa kwarto niya mula kanina pang umaga. Sino? Si Brenna? Siya nga po, Nay. Sus! Para ka naman bago Matagal na magkaibigan yung dalawa. Kulang na nga lang magpaampo na rin dito yung batang yun Tapos pinag-iisipan mo pa ng masama. Kung makita mo man dito si Brenna, walang ibang gagawin yung kundi magtinda. Mabuti nga tinutulungan niya si Arlan Basta wala akong bilib dyan sa pagtitinda nila. Hindi sila asenso dyan. Kahit maghapon magdamag pa sila mag-live selling, walang pag-asa. Kung sumama ka na lang sana sa pinagtatrabaho ng pinsa mo doon sa Maynila, hindi mo na sana kailangan magmakawa sa mga tao na bumili ng paninda mo. Para sa babae lang yung ganyan trabaho. Tay, ito na po yung gusto kong gawin Tsaka naniniwala ako na darating din ako sa punto na malaki na yung kikitain ko sa pagtitinda. At kailan pa yon? Sa pagputi ng uwak? Kakabarkada mo doon kay Brenna, nagiging madrama ka na din sa buhay. Tigilan niyo na nga po yung kaibigan ko. Wala naman siyang ginagawang masama pero bisit na bisit kayo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi ganyan yung impluensya niya sa'yo. Walang kakwenta-kwenta. Tigilan mo na nga si Arlan. Kahit kailan naman, wala nang magandang lumabas dyan sa bibig mo. Kahit anong gawin ng anak natin, hindi pa rin sapat sa'yo. Kung tutusin nga, hindi naman niya responsibilidad na akuin lahat ng gastos dito sa bahay Tayo pa rin ang magulang niya. Tayo dapat Bakit? Ano ba tingin niyo sa akin? Palamunin na lang dito? Nagbibigay din naman ako ng pambigas Tama na po yan. Huwag na tayo magkwentahan ng mga naiaambag dito sa bahay.
Ang mahalaga, nakakaraos pa rin tayo kahit papano. Tama ka anak. Salamat, Nay. Eh di magkampihan kayo. Sa bagay, pareho naman kayong walang pangarap sa buhay. Kaya ganyan kayo mag-isip. Makapagsalita ka naman, parang napakayaman mo na. Hindi sana ganito yung buhay na meron ako kung hindi ikaw yung pinakasalan ko. Uy, Tay, sobra naman po yan. Bahala na nga kayo dyan, mga buwisit! Papadudot, nagulat ako sa mga sinabing yon ng tatay ko. Alam ko naman na madalas din silang nag-aaway ng nanay ko at nagsusumbatan dahil sa mga gastusin sa bahay. Pero hindi ko akalain na masasabi niya yon kay nanay. Ang masakit pa ay nalaman ko yon, yung dahilan kung bakit nakapagbitaw ng masakit na salita si tatay na para bang matagal na siyang hindi masaya sa piling ng nanay ko. Matagal na siyang nakakaramdam ng hinanakit sa kanya. Nagkwento sa akin si nanay, magkaibigan lang din daw sila noon ng tatay ko. Wala ring girlfriend si tatay noong time na yon, kaya inireto ito ng lolo ko sa kakilala nitong British na nag-migrate dito sa Pilipinas. Pero bago pa raw sila mag-meet nung babae ay umamin si nanay na matagal na siyang may gusto kay tatay. At doon na nga nagbago ang isip nito. Dahil sa inasal ni tatay ay hindi ko na muna pinapunta sa bahay si Brenna. Nung una, akala ng kaibigan ko ay ayaw ko na siyang makasama sa live selling. Pero pinaliwanag ko naman sa kanya ang kadahilanan. Para hindi sumama ang loob niya ay hindi ko na inilihim pa yung iniisip ng tatay ko sa aming dalawa. Naiintindihan naman niya yon, kaya sumang-ayon siya na hindi na lamang muna siya pupunta sa bahay. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ng tatay ko na may ipapakilala siya sa akin. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinutuban ako sa sinabi ng tatay ko na may ipapakilala siyang babae. Foreigner daw. Sa pagkasabi pa lamang niya na half British, half Filipino yung babae, lumakas ang hinala ko na may kinalaman yon sa sanay pakakasala noon ng tatay ko. At hindi nga ako nagkamali nang dumating sa bahay namin si Adele, kasama ang nanay nito na muntik nang makatuluyan ni tatay. Ramdam ko ang pagkadisgusto ni nanay sa ginawa ng tatay ko. Pero para naman hindi kami magmukhang bastos, ay maayos niyang hinarap ang mga bisita namin. Napilitan na rin siyang makisama dahil sabi naman niya ay isang gabi lang yung mangyayari. Bagamat hindi nag-uusap, sa tinginan pa lamang ng mga magulang ko ay alam ko na may namumuo ng tensyon sa pagitan nila. Papadudot, ang masakla pa. Nagustuhan agad ako ni Adele, kaya nahirapan ako na dumistansya sa kanya. Si tatay naman ay pabor na pabor sa nangyari gaya ng inaasahan ko. Tay, naihatid ko na po sa labas sina Adele. Oh, anong sabi? Uuwi na raw sila. Yun lang? Wala ka na ibang sinabi sa kanya? Wala na po. Ano po ba dapat yung sasabihin ko sa kanya? Anak nang, hindi ka talaga nag-iisip. Dapat inaya mo lumabas o tinanong mo man lang kung kailan siya babalik dito. Bakit ko naman gagawin yun, Tay? Hindi niyo po ba nakita kung gaano sila kayaman? Tapos sasabihan niyo pa ako na ayain siyang lumabas? Sa budget pa nga lang natin dito, kinukulang na yung kinikita ko tapos makikipag-date pa ako sa isang babaeng mapera. Bobo! Aayain mo lang siyang lumabas, pero hindi ko yung magbabayad. Napakahina talaga niyang kukote mong lintika. Ano ka ba naman? Sa pinagagagawa mo kay Arlan, mas lalo mo lang pinabababa yung pagkatao niya. Tama si nanay. Ano pong gusto niyo? Lalo ako magmukhang pera sa harap ng babaeng yon? Aayain ko siya makipag-date sa akin tapos siya naman pala yung magbabayad? Kung kayo ho, kaya niyong ibaba yung sarili niyo ng ganun, pues ibahin niyo ako. Kailan mo ba talaga gagamitin yung utak mo? Pero na'y lumalapit sa'yo pero ayaw mo pa. Nakita mo naman kung gaano ka gusto ni Adele. Samantalahin mo na yon. Gagawin niya lahat para sa'yo. Yun ang isipin mo. Hindi po ako makikipag-date sa kanya. Kung gusto niyo, kayo na lang. Tutal, kayo naman po yung totoong mukhang pera dito. Ba't napakayabang mo talaga? Ano ba?
Hindi mo naman kailangang saktan ng anak natin! Anak, ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang po ako, Nay. Suntok lang po yun. Yang asawa niyo po ang kumustahin niyo. Baka wala na siya sa tamang pag-iisip. Gusto mo pa ng isa? Sira ulo ka! Gusto mo yata basagin ko yung bungo mo eh! Sa bagay, kahit naman basagin ko yan, wala rin namang mawawala. Kasi ang ulo mo, parang lata na walang laman. Sabi ng tama na eh! Tumigil ka na! Itigil mo na yung kapipilit mo kay Arlan na ligawan ng babaeng yon! Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ng anak natin. Tandaan mo yan! Yan! Kaya hindi kayo umaasenso kasi masyado kayo madrama sa buhay. Bakit ikaw? Ano bang narating mo dyan sa kayabangan mo, ha? 50 anyos ka na, pero tricycle driver ka pa rin. Buti pa nga itong anak natin madiskarte. Kaya niya kahit anong trabaho at hindi siya namimili. Eh ikaw, pinili mo na mamasada ng tricycle kahit na maliit lang ang kita. Kung noon mo pa sana ginustong yumaman, sana may ginawa ka pang iba. Hindi yung iniaasa mo lahat kay Arlan. Marahimik ka dyan! Ikaw yung dahilan kung bakit naghihirap tayo ngayon. Ipambibili na lang ng ulam. Kailangan pang itabi para sa buwisit na mga gamot mo. Sawa ka na ba sa ganitong buhay, ha? O pwes, umalis ka! Umalis ka na at sumama ka na dun sa foreigner na yon! Total, yun naman lang naman din ay kinakagalit mo di ba? Di puntahan mo na, ligawan mo para hindi ka na maghirap! Nay, tama na ho yan. Tama ka! Mabuti pa nga. Nakakasawa lang din naman tong buwisit na buhay ko sa pamamahay na to. Tay, sandali, wag naman po kayong ganyan. At sino ka para painggan ko, ha? Kung sinunod mo lang sana yung pinapagawa ko sa'yo, hindi sana mangyayari to. Walang kasalanan si Arlan! Anak, huwag kang makinig dyan sa tatay mo, ha? Mga siraulo! Diyan na nga kayo! Baka mahawa pa ako sa inyo mag-ina! Oras na umalis ka sa bahay na to. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. At kung ano man ang mangyari sa'yo, huwag na huwag ka ring hihingi ng tulong sa amin ng anak mo! Papa Dudut, walang pagdadalawang isip na iniwan kami ni tatay. Hindi namin alam kung saan siya pumunta pero malinaw sa amin ang sinabi niya noon habang nag-iimpake siya ng mga gamit niya. Kung hindi ko raw kayang ligawan si Adela ay siya na lamang ang gagawa noon. Hindi nga namin alam ni nanay kung si Adele o yung nanay nito ang kursunada ng tatay ko. Batid ko na sobrang nasaktan si nanay sa ginawang yun ni tatay. Ilang araw ko siyang nahuling nakatulala at minsan naman ay hindi siya sumasabay sa akin tuwing kumakain. Nalulungkot din naman ako noon pero mas lamang yung galit na nararamdaman ko para sa tatay ko. Pero sa kabila ng sitwasyon namin ay hindi ako nagpatinag, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagla-live selling para sa panggamot ni nanay sa tulong na rin ni Brenna. Hindi niya ako iniwan sa mga panahong halos sumuko na ako sa pinagdaraanan ng pamilya ko. Hanggang sa dumating yung araw na tila sinagot na nga ng Panginoon ang mga dalangin ko. Umayon na ang tadhana sa akin. 2 buwan mula nang iwan kami ni tatay ay unti-unting nagbago ang buhay namin ng nanay ko. Bagamat nagkaroon ng pandemic, bukod sa nanatiling ligtas si nanay ay lumakas ang benta namin sa online. Biglang dumami yung mga namimili sa amin dahil hindi sila makalabas para makapamili. Sa pagkakataong yon ay hindi na lang pre-love clothes ang binibenta namin. Naging reseller na rin kami ng iba't ibang skincare products na naging mabenta naman, Papa Dudut. Malaking tulong si Brenda dahil siya yung ginawa kong modelo ng mga damit na binibenta namin online. Siya na rin ang nagla-live para sa mga produktong nire-resell namin. Sa tulong ng 2 e-commerce platform, ay madali na lamang kaming nakabenta at mabilis din kaming nakaipon, Papa Dudut. Nag-end na ako ng live. Ano, pa-deliver na lang tayo ng lunch? Ikaw, pero pwede rin naman ako magluto. Totoo? Oo, bakit? Duda ka ba sa talent ko sa pagluluto? Ilang beses ka na nakatikim ng luto ko ah. Uy, hindi Wala akong sinabi. Di ba, Nay? Wala po akong sinabi. Oo nga, anak.
Hay nako, mabuti pa. Ako na lang yung magluluto para sa inyong dalawa. Marami pa kayong ipapak na item. Okay lang po ba, Nay? Baka napapagod na po kayo. Kalilinis niyo lang po nitong bahay eh. Oo nga po, Nay. Tapos eto kami na magagaling mong mga anak nagkakalat na naman. Nako anak, ayos lang ako. Mas gusto ko nga yung may ginagawa ako eh. Para kasing nanghihina ako kapag maghapon lang ako nakaupo. Kaya sige na, hayaan nyo nang ipagluto ko kayo. Sige na nga po, Nay. Baka magtampo ka pa mamaya eh. Alam ko kung anong pantanggal ng tampo ni nanay. At ano naman yun? Secret! Sa amin na lang hinana yun. Ah, ganun. Kayo na yung magkakampi. Sige lang. Pag umorder ako ng pizza mamaya, huwag kayong hihingi ah. Paano ka o-order? Nasa akin yung cellphone mo. Oo nga pala. Peram nga muna. Kung ayoko. Akin na kasi, Brenna. Ayoko. Tulungan mo muna si nanay sa pagluluto. Ako na lang muna magpapak dito. Ay, sige na nga. Alam nyo, kung hindi ko lang talaga kayo kilala mula pagkabata, ay nako, hindi ako maniniwala na magkaibigan lang kayo. Nay naman eh. Oo, bakit? Papasa nga kayo mag-boyfriend-girlfriend eh. Magkasundo kayo oh. Di mo sure, Nay. Ay nako, basta natutuwa ako sa inyong dalawa. O siya, magluluto na muna ako. Kaya ko na yung gawing mag-isa. Tulungan mo na lang ang girlfriend mo anak. Baka masyadong mapagod. Uy, Nay. Hoy, magpak na tayo. Sige. Ay, pasensya ka na kay nanay ah. Ganun lang talaga yun. Hayaan mo na, okay lang naman. Saka tignan mo nga mukhang ang saya-saya ng nanay mo. Dahil din yun sa'yo. Paano naman naging dahil sa akin? Nakikigulo lang naman ako dito. Anong nakikigulo? Parte ka na rin ng pamilyang to, no? Ha? Eto talaga, lutang na naman. Sabi ko, parte ka na rin ng pamilyang to. Kasi nga 'di ba, magkapatid na yung turingan natin. Oo nga, sorry naman. Ay, bago nga pala tayo magkalimutan. Kumusta pala yung naniligaw sa'yo? Yung kaklase ko dati? Oo. Bakit? Meron pa bang iba? Siyempre, haba kaya ng hair ng beshi mo? Baka pinagtitripan ka lang ng mga yun ha. Kilatisin mo muna ng mabuti. Tsaka huwag ka magpapaligaw sa chat. Tatay ba kita? Boyfriend, ayaw mo? Baka boy space friend. Best friend mo ako ngayon. Pero magiging boyfriend mo ko kapag hindi ka nakahanap ng matino. Papadudot, kahit pabiro ko lang yung sinabi kay Brenna ay hindi nakaligtas sa akin ang pagngiti niya. Hindi ko rin naman maintindihan ang sarili ko noon. Mahal ko si Brenna, hindi na mahalaga kung bilang kaibigan lang yon o higit pa. Hindi ko kasi pinagtutuunan ng pansin kung ano man yung nararamdaman ko dahil masyado na kaming naging abala sa paghahanap buhay. Isa pa ay alam ko naman na kaibigan lang ang turing niya sa akin, kaya mas minabuti ko na lang noon na manatili kami sa ganong relasyon. Papadudot, nang maging maayos na ang benta namin sa online platform, ay nagpahinga na kami sa pagla-live selling. Ginawa ko rin yon para magkaroon pa ng oras sa pinapagawa kong tindahan. Tapos na rin naman ang pandemic noon kaya nakahinga na rin kami ng maluwag. May kalakihan din ang tindahan namin at naging libangan na rin ni nanay ang pagbabantay. At dahil nahinto na ang live selling namin ay bihira na rin kaming magkita ni Brenna. Hanggang sa nalaman ko na lamang na paluwas na pala siya ng Maynila para mag-aral sa college. Last year lang po nang umalis siya. Ginamit niya yung naipon niyang pera para makapag-aral ng kursong gustong-gusto niyang kunin. Aaminin ko na nalungkot ako ng sobra sa pag-alis ni Brenna. Pero gusto ko rin naman siyang suportahan sa pangarap niya sa buhay. Isa rin yon sa gusto kong gawin. Ang kaso'y ayokong maiwan ng mag-isa ang nanay ko. Saka kung mag-aaral man ako ay doon na lamang ako sa malapit para nakakauwi pa rin ako sa bahay. Sa ilang buwan pa lang na magkalayo kami ni Brenna, palala ng palala yung nararamdaman ko noon na pagka-miss sa kanya. Kaya naman tuwing matatapos ang klase niya ay tumatawag ako sa kanya para kumustahin siya. Kahit na minsan ay halos
wala na siyang lakas para makipagdaldalan pa. May mga pagkakataon din na nakakatulugan na niya ako habang kausap sa video call. Sa pagkakalayo naming yon ay saka ko lang napagtanto kung ano talaga yung nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Padudot, nung malayo na sa akin si Brenna at hindi na kami nagkakasama ay doon ko na na-realize na higit pa pala sa isang kaibigan yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto ko siyang sundan noon sa Maynila pero mahirap talaga. Hindi pwedeng maiwan ng mag-isa ang nanay ko na may maintenance pa ng mga gamot. Pero hindi rin naman pwedeng hindi ko masasabi sa kanya yung totoo kong nararamdaman. Tinanong ko si Brenna kung kailan siya makakauwi sa amin sa probinsya. Baka kasi maisipan niyang magbakasyon pero matagal pa raw yon. Ayos lang naman sana pero habang tumatagal ay mas lalong lumalabo yung chance na mapagbigyan niya ako sa plano kong ligawan siya. Baka kasi maunahan pa ako ng mga bago niyang kaklase at kaeskwela. Nakakahiyaman pero inaya ko si Brenna para sa isang date. Sa pagkakataong yon ay nagpaalam ako kay nanay na luluwas muna ako ng Maynila. Isang araw lang naman akong nawala noon at para lang yon sa date namin ng best friend ko. At ganito nga po ang nangyari sa date na yon, Papa Dudut. Ano, kumusta? Nagustuhan mo ba yung mga kinain natin? Seryoso ba yung tanong mo? Tignan mo nga kung gaano kalaki yung tiyan ko. Ikaw na humusga kung nagustuhan ko o hindi. Mukhang busog na busog ka nga eh. Uy Arlan, bakit mo nga pala ako inayang kumain dito? Saka ang layo pa ng biyahe mo papunta dito oh. Di ba pwedeng na-miss ko lang yung makulit kong best friend? Uuwi rin naman ako dun sa atin sa bakasyon. Ikaw talaga? Hayaan mo na. Gusto lang talaga kitang makita. Tsaka alam mo naman, may pamasahe na ako. Bigatin ka na nga eh. May mini grocery store ka na. Ano namang bigatin dun? Medyo nakakaluwag pa lang ngayon. Sa totoo lang, okay na nga ako sa ganito eh. Yung lagi ko nakakasama si nanay tapos hindi na rin ako namomroblema sa panggamot niya. Sa bagay, gets naman kita. Saka wala nang ibang makakasama yung nanay mo kapag iniwan mo siya dun. Buti pumayag siya na lumuwas ka ngayon. Papayag naman talaga siya. Gusto nga niya na mag-aral din ako dito eh, pero ako lang yung may ayaw. Ayoko kasing iwan siya na mag-isa eh. Ay, kung nagtinulang sana yung tatay ko, di ko sana po problemahin kung sino yung magbabantay kay nanay kung sakaling wala ako sa bahay. Ay nga pala, ano nang balita sa tatay mo? Hindi mo na ba talaga siya nakakausap? Hindi na. Tsaka hindi na rin naman ako interesado na makipag-usap pa sa kanya. Malamang masayang masaya na siya dun sa kinakasama niya ngayon. Nakakaloka din naman kasi tatay mo. Kung kailang matanda na, saka pa naisipan na magloko. Kaya nga eh. Sa tinagal-tagal na naming naghihirap, konting tiis na lang sana. Hindi pa niya natyaga. Pero wag na nga natin siya pag-usapan. Okay. Uuwi ka rin mamaya, diba? Oo, pero bago ako umuwi, may gusto muna sana akong sabihin sa'yo. Tsaka sana hindi ka magalit sa akin. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Sira ka talaga. Pero bago ko sabihin yung sasabihin ko, may itatanong muna ako sa'yo. Ano ba yun? Itanong mo na. Kinakabahan ako sa'yo ah. Wala bang nanliligaw sa'yo dito sa Maynila? Doon sa school na pinapasukan mo, baka may pumoporma na sa'yo. Ala, bakit mo naman tinatanong? Hindi ka na kasi nagkukwento sa akin. Kaya naisip ko na baka may manliligaw ka na. Actually, meron. Gwapo nga eh. Gusto pa nga niyang sumama pag uwi ko sa bakasyon. Talaga? Saan mo naman siya nakilala? Sa school. Kaklase ko siya. Lagi kaming nagkikita. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin? Ayoko nga. Ikaw bahala. Ay, nga pala. Wala ka bang ipapadala sa nanay at tatay mo? Pwede naman akong dumaan doon mamaya. Wala akong ipapadala. Pero may gusto akong sabihin sa'yo. Alam ko na yan. Sasabihin mo sa akin na sinagot mo na yung manliligaw mo. Utu-utu ka rin, no? Bakit?
Hindi ba totoo yung sinabi mo kanina? Siyempre hindi! Paniwalang paniwala ka naman. Parang hindi mo ako kilala. Di ba? May sinabi ka sa akin last time? Nung nandun pa ako sa Quezon? Alin ba dun? Dami kong sinabi nun ah. Yung sinabi mo na kapag wala akong nahanap na matino, magiging boyfriend na kita. Seryoso ka ba dun? Oo naman. Ang tanong dun, kung magpapaligaw ka ba? Kasi sa tingin ko, hindi naman ako yung type mo eh. Paano ka nakakasiguro, ha? Di mo naman ako tinatanong. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kasi ayoko maunahan pa ako ng iba. Brenna, kung papayag ka, gusto sana kitang ligawan. Kahit hindi mo ako sagutin agad. Basta makasiguro lang ako na okay tayong dalawa. Sus, kilalang kilala na kita. Pwede nga nasagutin na kita ngayon eh. Pero syempre, mas exciting kung pahihirapan kita ng konti. Talaga? Payag ka na? Oo nga! Papadudot, iba yung saya na naramdaman ko ng mga oras na yon. Ganon pala yung pakiramdam kapag gusto ka rin ng babaeng gusto mo. Mula nga nung araw na yon ay mas naging madalas pa yung pag-uusap namin. At hindi na yon basta usap lang. Nakakatawa man po pero may kaunti ng landian yon. Pagbalik ko sa Quezon ay binalita ko kaagad kay nanay yung ginawa kong panliligaw kay Brenna. Tuwang-tuwa pa nga siya dahil gustong-gusto niya si Brenna para sa akin. Buti na lang daw at naisipan ko nang manligaw. Makalipas nga lang po ng ilang buwan ay sinagot na rin niya ako. Pero LDR muna kami habang nag-aaral pa siya. Ako naman ay nag-enroll na rin sa college sa kursong pareho sa kinukuha niya para naman matupad na rin yung pangarap ko na makatapos ng pag-aaral at maging degree holder, Papa Dudut. Pero sa kabila ng mga magagandang nangyayari sa buhay namin ng nanay ko, mula nang iwan kami ng makasarili kong ama ay bigla na lang siyang nagparamdam. Pinuntahan niya kami sa bahay at sinubukang makipag-ayos kay nanay pero nagmatigas ito at sinabing ako na lamang ang kausapin. Nanumbalik ang matinding galit na nararamdaman ko sa kanya noong basta na lamang niya kaming iniwanan na parang wala kaming halaga sa buhay niya, Papa Dudut. Nay, ano pong niluto nyo? Oh, bakit kayo nandito? Anak, Sabihin nyo na lang kung ano kailangan nyo. Hindi ko gusto na nandito kayo. mag-usap muna tayo. Nasaan si nanay? Nasa kwarto. Sumama raw pakiramdam kaya nagpahinga na muna. Paano hindi sasama yung pakiramdam niya dumating ka? Tsaka wala nang dahilan para magtagal ka dito. Nak, wala pa naman ako isang oras dito. Gusto ko nga sana kausapin ng nanay mo pero sabi niya, hintayin na lang kita. Buwang iniiwasan ako. Kaya sana naman, pagbigyan mo ako. Kahit saglit lang tayo mag-usap po. Bakit naman ako magsasayang ng oras na pakinggan kung ano man yung sasabihin mo? Sigurado naman ako na wala ring kwenta yun eh. Ano ba kasing ginagawa nyo rito? Akala ko ba sawa na kayo sa buhay na mahirap? Tsaka ayaw nyo na mag-ulam ng sardinas. Huwag ka na magmatigas dyan. Alam kong kailangan mo rin ng isang ama at kailangan ng nanay mo na makakasama. Kung kailangan man namin ng makakasama, sigurado ako na hindi ikaw yun. Kaya wala nang dahilan para magtagal ka pa rito. Umalis ka na. Ganyan ka na ba talaga kayabang ngayon? Nagkapera ka lang, kala mo mas mataas ka na sa akin. Bakit ikaw? Wala ka rin naman narating ah. Pero sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Huwag mo akong niyayabangan ng ganyan. Kahit ano pang marating mo, hindi ka pa rin makakarating dyan kung hindi dahil sa akin. Para sabihin ko sa inyo, wala kayong ambag sa mga narating ko ngayon. Ano bang ginawa nyo nung nagsisimula pa lang ako? Wala naman ako narinig sa inyo kundi puro reklamo. Kasi nga makupad ka. Sa halip na mapagaan mo yung buhay namin, mas lalo mo pang pinapahirap. Sino ba naman magiging masaya sa ganon, ha? Yan kasi ang hirap sa inyo. Wala kayong tiwala sa akin. Wala naman talagang negosyo na kasisimula pa lang aalagwa na agad eh. Pero alam nyo kung ano yung pinakamaganda rito? Nung nagsisimula pa lang ako, hinuhusgahan nyo na ako agad. Binasin nyo sa kung magkano lang yung kinikita ko. Bakit? Sa tingin mo ba, panghabang buhay na yung pinagyayabang mong negosyo? Babagsak ka pa rin kung ganyan yung ugali mo. Hindi ko kailangan ng opinyon nyo. Umalis na kayo rito. Nakabulahaw na kayo ng mga kapitbahay.
bakit ako aalis bahay ko rin naman to. Titira ako dito kung gugustuhin ko. Baka nakakalimutan nyo, pabahay to, tay. Wala kayo ni isang kusing na inambag para maipatayo to. Pero sige, sa inyo na tong bahay. Hindi kami maghahabol. Baka hindi pa kayo makatulog eh. Pwede naman kaming lumipat ni nanay. Kaya ko naman padugtungan yung grocery para may matutulugan kaming dalawa. Para hindi na namin kailangan pang magtiis na kasama ka. Walang aalis sa bahay na to. At sino naman kayo para diktahan ako? Mula nung umalis kayo rito at mas piniling sumama sa kung sino para lang matakasan yung kahirapang nararanasan natin, tinanggap ko na wala na akong ama. Sigurado akong mahal pa rin ako ng nanay mo. Kaya wala ka nang magagawa kapag pinatawad niya ako. Nako, wag kang pakasiguro. Masyado siyang nasaktan sa ginawa mo. Alam mo naman yung sitwasyon ni nanay eh. Pero imbis na damayan mo siya, pinamukha mo pa sa kanya na siya yung dahilan kung bakit naghihirap ka. Totoo naman yun ah! Eh di yun ang paniwalaan mo kung yun yung totoo para sa'yo. Pero alam mo kung ano yung totoo? Eto, sasabihin ko. Makinig kang mabuti. Duwag ka. Pinili mong takasan yung problemang parte ng pagsasama nyo. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Kung bakit takot na takot ka maghirap. Eh hindi ka naman naging mayaman kahit kailan. Buti pa nga si nanay eh. Kahit may iniindang sakit, ginagawa pa rin niya ang lahat para makatulong sa akin. Samantalang ikaw na walang kapansanan, ikaw na malakas, hindi mo man lang ako binigyan ng kahit na konting suporta. Tapos wala ka pang ginawa kundi dumada ng dumada. Kaya ngayon kahit na magbunga nga ka dyan, wala ka nang mahihita. Wala rin akong suporta o tulong na ibibigay sa isang katulad mong walang kwenta. Papa Dudut, wala akong pinagsisihan sa mga sinabi ko sa tatay ko. Totoo naman kasi na nagpakaduwag siya noong panahon na kailangan namin ng karamay. Kung hindi sana siya umalis, bupa sana kami. Pero sa ginawa niyang pagtalikod sa amin ay wala man lang siyang kahit kaunting bakas ng pagsisisi. Parang mahirap namang patawarin yung ganong klase ng tao. Kahit na sabihing tatay ko pa rin siya. Siguro itinabla na lamang siya ng hiya matapos kasi ng pagtatalo namin ay hindi na siya nagpumilit pa na makabalik sa bahay. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang sa ibang kamag-anak namin na bumalik pala siya doon sa kalaguyo niya. Nagpakita lamang siya sa amin noong nabalitaan niya na maganda na ang buhay namin. Manghihingi raw sana ng pera para gawing panimula. Pero dahil tinaboy namin siya ay doon din siya pumunta sa babae niya. May kaya raw kasi sa buhay yung babae kaya hindi na ako nagtaka na mas pinili niyang makasama yon kesa sa amin ng nanay ko. Hindi lang siguro makahingi ng malaki-laking pera kaya sa akin nagbaka sakali. Malas niya lang dahil hindi ako nagpauto sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kami pa rin ng nanay ko ang magkasama. Maganda pa rin ang estado ng nasimulang kong negosyo at nadagdagan pa. Nagpaplano na nga rin ako na magpatayo ng patahian pero nag-iipon pa ako ng kapital para doon. Tungkol naman sa amin ni Brenna, kahit nag-aaral pa siya ay nakaplano na yung magiging kasal namin next year. Wala na talagang makakapigil sa amin dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi na rin naman kami mga bata para sa on and off relationship. Lahat ng naiisip namin ay pang matagalan na talaga. Bago ko po tapusin ang liham ko ay gusto ko lamang po sana hingi ng opinyon ng mga nakikinig ngayon kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Kung dapat ko bang patawarin ang tatay ko o hayaan ko na lamang siya sa buhay na pinili niya. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras para sa kwento ko, Papa Dudut. Taos puso rin po ako nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS dahil po sa inyo ay marami kaming napapakinggang kwento na pwede naming paghugutan ng inspirasyon sa buhay. Muli maraming salamat po at pagpalain sana kayo at ang inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Arlan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1